Okay mga bro, bali meron tayong gagawing isang washing machine dito mga bro. Ayan, bali, kung siya mga bro, double tab siya, ayan o. Ayan, double tab na Eureka washing machine. Bali meron siyang dryer at meron siyang washing machine mga bro, ayan o. Ayan, balang naging problema nito, sabi ng may-ari mga bro, ay umuugong lang daw yung kanyang washing machine, ayaw umikot. Tapos yung dryer ay mahina yung kanyang ikot mga bro. Okay, subukan nating testingin mga bro na isaksak sa ating kuryente. So, i-switch natin mga bro yung kanyang timer. Ayan. Tapos, kunin natin yung kanyang saksakan. Saksak natin sa kuryente kung talagang umuugong lang yung kanyang motor. Okay, subukan kong isaksak mga bro dito. Yan, dito. Okay, so subukan yung pakinggan mga bro kung umugong talaga yung kanyang washing machine. Ayun. Yun yung kanyang motor ng kanyang washing machine at ito naman yung kanyang dryer. Subukan natin kung talagang umugong. Okay, pakinggan nyo mga bro. Okay, kung mapapansin nyo mga bro o kung naririnig nyo mga bro ay umugong yung kanyang motor. Ayan o. Pag sinasaksak natin sa kanyang kuryente. Ayan. Okay, so bali kapag ganyan na ang problema ng washing machine yung mga bro ay maaaring mahigpit yung kanyang motor o capacitor yung kanyang sira. Ayan, maaaring motor na rin mga bro. Pero ang unang step natin mga bro ay check muna natin kung maluwag yung kanyang motor. Ayan, at paikutin natin. So maluwag naman mga bro, ayan o, kinakalabit ko siya, maluwag. Ayan, so maaaring ang problema niyan ay ito mga bro, capacitor. Ayan, bali single capacitor mga bro pero dual yung kanyang wire mga bro, yung kanyang output. Ayan o, ito yung kanyang para sa washing machine, ito naman yung para sa dryer. Ayan. So bali ituturo ko sa inyo mga bro kung paano paghiwalayin yung capacitor ng double tab na washing machine. Paghiwalayin natin yung capacitor ng motor ng washing at capacitor ng motor ng dryer. Bali ang problema naman mga bro ng kanyang dryer ay sabi ng may-ari kapag nilalagyan daw ng kahit isang damit lang ay humihinto raw, mahina na yung kanyang ikot. So maaaring kwan din mga bro, ang problema niyan ay capacitor mga bro kapag ganong mahina ang ikot. Ayan, kung halimbawa hindi naman pakat yung kanyang preno at mahina yung kanyang ikot ay maaaring capacitor din. Okay, ang mangyayari mga bro ay babaklasin natin mga bro itong kanyang capacitor at i-check natin sa pamamagitan ng analog multimeter. Okay, baklasin ko lang mga bro. Bali kapag nagbaklas pala kayo ng wiring ng capacitor mga bro ay tandaanan lang ninyo mga bro kung saan nyo binaklas. Dalawang dilaw dito sa kanyang capacitor, tapos ito naman dalawang dilaw naman papunta sa kanyang motor ng washing. Bali dito naman mga bro sa kanyang dryer ay eto, sundan nyo lang kung saan papunta yung wire ng motor, o sa dryer o sa washing, ganun lang. Sinundan ko mga bro, ito yung wire ng motor ng washing, dalawang dilaw para sa capacitor, at yun namang yung papunta sa motor ng dryer ay yellow sa karid mga bro, yung kanyang capacitor. Ayan yung kanyang wiring. Okay, tanggalin natin itong brown saka gray naman.
Ayan o. Yan, tandaan nyo lang mga bro kapag nagbabaklas kayo para pagbalik ninyo ay alam ninyo kung saan nyo ikukunik yung capacitor. Ayan. Bali, paano naman malalaman mga bro kung saan dito yung capacitor ng washing? Ayan. So, ito mga bro, kung mapapansin nyo, ang ginamit dito mga bro ay 9 microfarad sa motor ng washing. At dito naman sa motor ng dryer ay, ayan o, 4 UF. Parehas na kung mga bro, 450 volt, ayan o. Ayan. Okay. So, itis natin mga bro dun sa table natin kung talagang sira itong capacitor ng washing at capacitor ng dryer. Pinag-isa nila dito mga bro, iisa pero dual yung kanyang connection. Ayan o. Okay, tapos i-dual naman natin mga bro, paghihiwalayin natin yung capacitor ng washing at capacitor ng dryer. Meron tayong capacitor mga bro sa ating lamisa. Okay, punta tayo sa ating lamisa mga bro. Okay, bali ito yung lamisa natin mga bro. Ito yung ipapalit natin oh. Ipapalit natin sa motor ng dryer ay ayan oh. 5 UF 450 volt. Tapos dun naman sa motor ng washing ay 10 UF mga bro, ayan oh. Ayan 450 volt. Okay. So i-check natin mga bro ito kung sira na. Yan gamit yung ano natin, analog multimeter. Okay. Ang mangyayari, check muna natin yung ito motor ng capacitor ng washing. So check natin mga bro. Set natin sa X100. Check natin kung ano siya, pipitik. Ayun, hindi na siya pumitik. Ayun. Pagpalitin natin mga bro yung polarity ng test probe natin. Yan. Check natin. Yan, wala. Sira talaga mga bro. Tapos check naman natin yung sa may dryer natin. Yan, ito naman mga bro. Tanggalin natin yung masking tape nya. Okay. Check natin. Ayun, pumitik siya mga bro pero konti na lang. Tapos balik rin natin. Okay. Ayun, pumitik naman siya kaya lang konti lang. Okay, subukan natin yung palitan. Yan, check natin ito. Kung okay. Ito yung mga bro ay in-order natin sa online to. Ayan. Kung halimbawa gusto nyo ring umorder mga bro ay ilalagay na lang natin yung link dyan sa ating description box. Okay. Yan sa baba ng ating video. Click nyo lang mga bro yung view. Ayan kung makikita nyo dyan sa baba ng ating video. Okay. Subukan natin kung pipitik ito. 5 UF mga bro para sa kanyang dryer. Ayan o. Pag nagtitis kayo mga bro, huwag yung hahawakan yun. Kailangan naka-press siya. Ayan o. Testing. Ayun. Mas malakas yung kanyang pitik. Tapos, pagpalitin nyo mga bro. Kahit hawakan nyo sa kabila, huwag nyo lang hahawakan dun sa kabila mga bro. Ayan, pansinin nyo yung tester natin. Ayun. Mas malakas yung kanyang pitik. Okay. Check naman natin tong capacitor ng washing. Yan, bago nyo ikabit mga bro ay sure nyo muna na okay yung kakabit nyo yung capacitor. Okay. Bali 10 microfarad. Okay, testing. Ayun, pumitik siya mga bro. Tapos balik natin ulit. Pagpalitin natin. Ayan. Okay. Dikit natin. Ayun, pumalo siya. Okay, subukan natin ikabit mga bro.
kung iikot na yung washing machine natin. Balik natin sa likod ng washing machine. Okay, unahin natin ikabit ito mga bro, yung capacitor ng washing. Bali, kung mga bro, sundan nyo lang. Ito yung wiring ng papunta dun sa motor ng washing. Ito, dalawang yellow. Dito natin ikukunik yung ating capacitor. Yan, connect natin. Okay. Okay, na-connect na natin mga bro. Yan, yan na lang muna at itestingin muna natin. Tapos, connect naman natin yung capacitor ng dryer. Sundan naman natin dito sa kulay black. Bali, kung mga bro, kulay red saka yellow. Ito. Dito natin kakabit yung capacitor ng dryer. Okay, connect na natin mga bro. Kapag nagkukunik kayo mga bro ng capacitor ay baliktaran mga bro, walang problema. Kahit magkabaliktad. Yan. So, dito rin natin kukunik. Okay. Ganyan na muna natin mga bro. Saka na natin babalutan ng tape kapag na-testing na natin. Iwasan lang ninyo magkadikit kapag na-supply ng kuryente. Okay. So, subukan natin i-on mga bro yung kanyang timer. Yan. Yan. Kunin natin yung kanyang plug. So, ayan mga bro. Subukan natin isaksak doon sa saksakan natin. Yan dito. Okay, saksak ko mga bro. Ayan o. Yan, tignan natin kung ikot. Okay, saksak natin mga bro. Ayaw umiikot ah. Ay, mayroong natanggal mga bro. Ito pala, ayun o. Natanggal. So, tanggalin muna natin. Kabit muna natin to. Natanggal to oh. Ayan o. So, bali, isama pala natin dito mga bro. Ayan o. Ito, kalimutan natin ilagay. Ayan. Kaya pala ayaw umikot. Tapos yung gray. Ayan. Sama natin to. Ito yung forward reverse niya pala mga bro. Ito. Gray saka yellow. Ilagay natin dito. Kaya pala ayaw umikot yung motor ng washing. Okay, testing natin ulit. Okay. Saksak natin. Ayun. Okay, umikot na siya mga bro. Ayos na. Ayan.
kumpirmadong kuan mga bro, capacitor ang sira. Okay. So, tanggalin muna natin mga bro. Okay, antayin ko lang mag-off yung itong timer ng washing para matesting din natin yung dryer. Okay, nag-off na mga bro yung timer ng washing. Subukan naman natin itong dryer natin. Ayun. Tignan natin kung mabilis yung kanyang ikot. Bali, sabi na may-ari ay mabagal daw. Saksak natin. Ayan, di pa siya umikot. Subukan natin itakip. Patakip natin mga bro. Para mag-switch. Okay. So tanggalin natin mga bro. Yan. So umikot na siya ng mabilis mga bro. Bali sabi na may-ari ay mabagal daw ito. Okay. So ganun lang mga bro, paghiwalayin yung capacitor ng dryer at capacitor ng washing. Ayan. Okay, babalik ko na mga bro at ako nang bahalang mag-ayos dito. Ang importante mga bro ay naibahagi ko sa inyo kung paano paghiwalayin ang capacitor ng dryer at capacitor ng washing. Ayos mga bro.